Hello mga ka-Chikilabs at Beshi ko, may bagong trending na naman dahil nagsalita ang isang doktor. Ito ay ang pagkain nakakatakot guys. So watch muna natin guys bago tayo magbigay ng reaction. Napanood niyo po ba yung news o na lumalabas sa internet ngayon noong September 16 na balita po na sa San Jose, California may isang babae po na 40 years old na kumain po ng tilapia. At ang sinasabi, baka hilaw tong tilapia, hindi naluto maigi, nagkaroon siya ng bacterial infection. Pagkatapos siya kainin to, kinabukasan, sumama ang pakiramdam, dinala sa ospital, hanggang sa umantong na nalagyan ng respirator. At siya ay na medically induced coma, so tulog na tulog siya. After 2 months, nag-umpisa na nagkaroon ng pangingitim ng kanyang kamay, ng paa, hanggang sa humantong na kailangan i-amputate po ito. Quadruple amputation. Ibig sabihin, putol dito, magkabila, pati doon sa may hanggang singit pababa. At sinasabi na yung bacteria ang dahilan kung saan nagkakaroon ng parang flesh eating. Ibig sabihin yung bacteria mismo kinakain yung kalamnan. So, it's a rare case, pero mabuti na rin alam natin para yung mga mahilig sa inyo kumain ng tilapia. At hindi lang tilapia, pwede rin po sa mga oyster o talaba, halaan o mga shell products. Pwede ho magkaroon kayo ng ganyang problema. So, make sure na lutuin nyo maigi. Bagamat hindi naman lahat ng nakakain ng contaminated na seafoods o tilapia ay magkakaroon ng ganitong problema. Nalaman, pag immunocompromised ka, yung bagsakang naturalesa, bagsakang immune system sa anumang mga sakit na nagpapahina ng inyong naturalesa, ay maaaring mas masama ang tama sa inyo ng mga ganitong uri ng bakterya. Though, majority, maaaring makalusot with the right antibiotics. Usually, binibigyan lang ng mga deoxycycline, tetracycline, azithromycin, at iba pa mga cephalosporin. Yan yung mga antibiotic na pwede. Kung maaga na-detect, nabigay agad yung gamot. Pero kung immunocompromised, pwedeng severe ang maging atake sa inyo at 20% sa mga maaring immunocompromised na naapektuhan nito ay humantong sa kamatayan. So itong pasyente ito hanggang ngayon confined pa rin. Higit 2 months na siya dahil last July siya nung sinugod sa ospital. Nasa ospital pa rin at hopefully makarecover. Unfortunately, quadruple amputee na siya. It's time for the reaction dahil may social responsibility ako, kaya ibibigay ko sa inyo kung anong reaction ko at anong stand ko dito. So, ayun guys, mapapansin niyo, pinutulan si ate ng 2 kamay at 2 paa. It's called quadruple amputee. So, nakakatakot guys, diba? Kaya ingat-ingat po kayo. Actually, yung mga foods talaga, especially yung raw foods, ingat-ingat po tayo. Parang hindi na mga fresh. Char. Pati yung mga tilapia na yan, keme lang po. Kaya, make it sure nakakain kayo ng tilapia na bukod sa fresh, lutong-luto. Ayun po yung sigurong nangyari doon na hindi rin masyadong luto, which is totoo. May bacteria po talagang nangangain ng mga laman. Lalo na po yung mga foods dyan, mga kababayan po natin na nilagay nyo lang sa ref, make it sure po talaga na initin yung mabuti to. Yes, para po safe tayo guys. Alam nyo naman ang health is wealth. Ayan po talaga yung kayamanan natin. At walang magagawa ang kayamanan ninyo kung kayo ay may sakit, lalo na yung mga gantong klaseng karamdaman. Okay po? So sana ingatan sobrang ating health, especially nowadays. Kasi iba't ibang klaseng sakit na yung mga lumalabas, di ba? Kaya po sobrang ingat po dapat tayo sa mga kinakain natin. Make it sure na lutong-luto ito. Make it sure na malinis ang tilapia nyo bago nyo kainin. Char! Bago nyo lutuin. So, ayun po. May yung mga overleft food, diba? Pag nilagay sa refrigerator, make it sure po na iinitin yung mabuti. Or much better po, bumili kayo ng microwave oven para init na init talaga ang pagkain. At meron pong mga degree Celsius dyan. So, for sure, ayan, safe po kayong kumain ng ganyan. Diba? So, ayun, ingat-ingat lang tayo guys. At sana, maging aware tayo sa lahat ng kinakain natin. Ayan, maraming salamat po at good morning sa inyong lahat.